Ilang tumatakbong senador at party list group ang paulit-ulit na raw nakakatanggap ng notice mula sa COMELEC dahil sa di umano'y illegal election materials. Dalawa raw ang posibleng kaharapin ng mga nasita, kasong kriminal at pagkakatanggal sa karera sa eleksyon 2013. May report si Tina Panganiban Perez. Tila na puno na ang COMELEC sa mga kandidatong paulit-ulit na raw nitong sinita tungkol sa kanilang illegal election materials. Nag-iimbentaryo na nga ako dahil malapit na kami maubusan ng papel sa dami ng pinadadalahan namin ng notices. Sa senatorial candidates, pinakamaraming natanggap na notice si Risa Ontiveros. 4 ang pinadalang notice sa kanya. 3 naman kay Senator Antonio Trillanes IV. Habang tig-2 naman sina Senator Chis Escudero at Bam Aquino. Lahat sila tumatakbo sa ilalim ng Team Pinoy. One notice is one violation. Kumbaga sa kwan, parang sa criminal law parang recidivist ka na. They don't remove, then meron ng presumption na sila naglagay. Depensa ni Ontiveros, sa 4 na notice na natanggap niya, 2 lang daw ang tungkol sa personal campaign materials niya. Matagal na raw pinatanggal ang isa niyang personal poster na inireklamo, habang ang isa naman ay nasa isang private property raw na may permiso mula sa may-ari. Nilinaw rin ni Ontiveros na ang mga notice na kanyang natanggap ay hindi nangangahulugang agad na may paglabag siya sa campaign rules at handa naman daw siyang sumunod sa COMELEC. Si Senator Trillanes, gumawa na raw ng hakbang hinggil sa notice ng COMELEC. Handa raw siyang sumunod sa mga patakaran ng komisyon. Ayon naman kay Escudero, bago pa man magsimula ang campaign period ay sinulatan niya ang lahat ng kumpanyang kanyang iniendorso na baklasin na ang kanyang ads. Ang kampo naman ni Bam Aquino, nag-comply na raw sa mga notice na ipinadala sa kanila at napatanggal na raw ang mga illegal poster. Binigyan din ng notice na Senator Loren Legarda, Senator Gringo Onasan, Brother Eddie Villanueva, Congressman Jack Enrile, Tingting Cojuangco at Edward Hagedorn. Si Enrile, sinabing nakatanggap siya ng notice tungkol sa kanyang tarpaulin sa Nueva Vizcaya pero pinatanggal na raw ito. Kung may bago mang notice ay hindi pa raw niya alam ito. Sa mga party list naman, pinakamaraming notice na natanggap ng Kabataan at LPGMA na may tig-4. Ayon sa Kabataan Party List at LPGMA, agad naman daw nilang binaklas ang mga itinuturong poster. Tig-2 notice naman ang natanggap ng San Lakas, Anak Mindanao at Gabriela. Ayon sa San Lakas, agad din nilang tinatanggal ang mga inirereklamong campaign material. Ilan pang tumatakbong party list na nabigyan din ng notice ng COMELEC. Sinisika pa rin kuna ng pahayag ang iba pang nabigyan ng notice ng COMELEC. Ipapasapina na ng COMELEC ang mga nabigyan ng notice para pagpaliwanagin. I met already with the law department to start already the filing of charges for preliminary investigation. Malaking bagay yung preliminary investigation. Kasi that will give them a chance to defend themselves now. 2 ang posibleng kaharapin ng mga sinita ng COMELEC, disqualification at kasong kriminal. We can cancel their accreditation for violation of the law. And the effect is they cannot run anymore. Umaasa ang COMELEC na ang paghihigpit nito sa mga senatorial candidate at mga party list ay magbibigay ng mensahe sa mga lokal na kandidato. Mas marami kasi ang inaasahang paglabag ng COMELEC kapag nagsimula na ang local campaign sa March 30. Mas marami kasi ang mga kandidato at mas maraming posisyon ang paglalabanan. Tina Panganiban Perez, GMA News.